Ito ang One Piece episode 1147. Kung hindi mo pa napapanood ang previous episode, pwede mo muna yung i-check sa channel playlist o sa description sa ibaba. Kaya relax ka lang at sabay-sabay nating panoorin ang mga malulupit na nangyayari ngayon sa mundo ng One Piece. Si Vegapunk ay nag-anunsyo ng live sa buong mundo na lulubog na ang planeta. Sabay-sabay namang nagkaisa ang buong Straw Hat crew para protektahan si Robin mula sa pag-atake ni Saturn, at dito rin natin nalaman na posibleng buhay pa si Vegapunk sa loob ng Punk Records. Kahit patay na ang kanyang katawan, manood ka hanggang dulo para makita kung paano ginamit ni Bonnie ang kanyang Devil Fruit powers para durugin ang isang immortal na Elder. Paglapag ni Mars sa pinakamalaking utak sa buong planeta, tuloy-tuloy pa rin ang broadcast. Biro pa ni Vegapunk na mainit pa rin ang kape niya parang lava, pero alam niyang sapat na ang paghihintay ng lahat para sa kanyang mensahe. Sabi ni Shaka, 30 segundo na lang ang natitira. Kinabahan si Pythagoras, alam niyang buong mundo ang nanunood sa kanila. Parang hindi pa sapat na pinanood silang gumawa ng kape ng lahat, ilang minuto na rin. Tumingala si Mars, nagtataka sa kanyang nakikita, isang bagay na nabubuhay kahit patay na ang siyentipiko. Tinanong niya sa sarili kung ito ba talaga ang totoong anyo ni Vegapunk. At dito na ipinakita ng buo ang Punk Records, isang napakalaking dome sa loob ng isa pang dome. Literal na parang utak ni Vegapunk ang tuktok nito. Nag-iwan ito ng tanong sa lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng kamatayan para sa isang bagay na ganito? Naisip ng iba kung nasa loob pa rin ba ni Stella ang kanyang isipan. Isa ito sa pinaka-wild na Devil Fruit powers na ipinakita sa buong serye. Sa pamamagitan ng Denden Mushi, ipinarating ni Stella kay Pythagoras na ang kanilang recording ay maaabot ng buong mundo. Ipinagmamalaki niya ang koneksyong yun, pero aminado siyang mabigat ang responsibilidad ng pagsasabi ng katotohanan. Habang itinataas ni Mars ang kanyang bote sa inosenteng snail, nag-cut ang eksena. Sa Syrup Village, sa East Blue, kung saan lumaki si God Usopp. Malungkot ang dati niyang pirate crew nang malaman nilang wala palang video snail si Kaya, kahit siya lang ang may kakayahang magkaroon nito. Tinanong ni Mary kung alam ba ng mga bata kung gaano kalaki talaga ang mga video snail, apparently, mas malaki pa sa mga bahay. Sabi naman ni Kaya, kilala rin si Vegapunk bilang isang medical genius. Bagay na nalaman niya dahil sa sarili niyang mga karamdaman, pero ngayon, mas maganda na ang kalagayan niya. Pagyayabang ni Onion na alam niya na raw yun, pero agad siyang binara ni Ninjan. Sa Marine Headquarters, naghahanda na ang lahat para sa opisyal na pagsisimula ng broadcast. Sa Twin Cape, sina Crocus at Labon ay nanunood gamit ang isang normal na snail. Pagkatapos ay lumipat tayo sa Baltimore, kung saan ipinanganak si Vegapunk. May batang nagtanong kung totoo bang taga-isla nila ang sikat na doktor. At sinagot ito ng isang matandang residente. Oo, siya ang pinakamalaking karangalan ng Baltimore. Akala ng bata si Vegapunk ang nagdulot ng sakuna sa isla, pero nilinaw ng matanda na kasalanan yun ni Frankie. Narinig din daw niyang naging literal na barko na si Frankie, tapos napaisip kung gaano nakatagal mula nung huli niyang nakita si Vegapunk. Lumipat tayo sa Birdie Kingdom, sa South Blue, kung saan nag-training si Chopper noong time skip. May nagsabing baka may kinalaman ang broadcast sa isla kung saan siya tumira noon. Habang ang iba naman ay nagsasabing si Vegapunk ang modernong hari ng siyensya, na gumawa ng napakaraming sandata. Sa Hachinoso, Pirate Island, naman, tuloy pa rin ang gulo, kasi hindi kailanman natutulog ang mga alitang pirata. Habang nagsasalita si Vegapunk sa buong mundo, hawak niya ang pansin ng lahat. Balik tayo sa Egghead, bago pa man tuluyang durugin ni Mars ang snail, nabiyak ang shell nito. At dito nalaman nating ang broadcast ay gamit lang ang isang ordinaryong Denden Mushi bilang pain. Hindi pala ito ang tunay na lokasyon, isa lang itong elaborate distraction. Dahil sa sobrang inis, lumabas si Mars mula sa Punk Records gamit ang gigantic itamid form niya, habang sumisigaw ng mura kay Vegapunk. Nagsimula nang magsalita si Stella, nagpakilala muli kahit pa pinaalalahanan siya ni Shaka na nakapag-intro na siya kanina. Ngunit dahil may mga bagong nanunood, nagpasya si Vegapunk na ulitin ang kanyang pagpapakilala. At dito na nagsimula ang tunay na palabas. Sa kabilang dako, ang Longarm tribe ay nagdiriwang, sabik sa mga mangyayari. Isang batang lalaki naman ang sumilip mula sa tent, nagtanong kung ano ang nangyayari.
Sagot ng babae, isang mahalagang tao ang mag-aanunsyo. Saka sinabi sa kanya na matulog na muli. Samantala, napahiya si Mars habang tinatanong siya ng mga kapwa elder kung ano bang ginagawa niya. Dahil tuloy pa rin ang broadcast. Nag-sorry siya pero patuloy pa rin sa pagmumura kay Vegapunk. At doon nila napagtanto, mas handa pala si Vegapunk kaysa sa inaakala nila. Hindi na nila mapipigilan ang broadcast, at lalong nakagugulat na may backup plan pala ang pinakamatalinong tao sa mundo. Sino bang makakapaghula sa susunod na mangyayari? Sabi ni Mars, hindi pa rin nila matukoy kung gaano karaming impormasyon ang hawak ni Vegapunk, o kung ano pa ang isa sa publiko niya, pero pinaalalahanan niya ang mga kasama niya. Binanggit ni York na ang plano ni Stella ay ipagpatuloy ang sinimulan ng mga iskolar ng O'Hara. Tahimik lang ang bawat elder, alam nilang napasubo na sila sa sitwasyon. Hindi na ito uulit sa nangyari kay Professor Clover, ito na ang kasunod na kabanata. Samantala, kahit wala pa ring malay si Vegapunk, buhat-buhat pa rin siya ni Sanji habang tumatakbo sa gitna ng apoy. Tinanong ni Sanji kung naririnig ba ng doktor ang boses ng babaeng kailangang iligtas, at tama nga siya, nangangailangan ng tulong si Bonnie, na kasalukuyang kasama ng iba. Napansin ni Sanji ang elder na may hawak na espada sa ibabaw nila, kaya't nagtanong siya. Anong klaseng nilalang to? Sagot ng elder, hindi nila hahayaang agawin ni Bonnie ang kanilang kapangyarihan. Agad pamwesto si Frankie sa harap ni Bonnie, handang ipagtanggol siya, pero biglang sumingit si Sanji, ayaw magpahuli sa pagiging bayani. Ginamit niya ang itim na espada bilang launching pad, at sa isang malakas na nag-aapoy na sipa, tinamaan niya ang panga ng halimaw. Tumilapon ng dugo, isa na namang achievement unlock para kay Sanji at sa kanyang apoy na paa. Pero imbes na umatras, nagliyab ang ulo ng elder habang nakatayo sa T-pose. Mula sa katawan niya, lumabas ang isang bungo ng kabayo, na agad kumagat kay Sanji hanggang marinig ang pag-crack ng mga buto. Buti na lang, naibato ni Sanji si Stella bago siya tamaan. Kaya ligtas ito, sumigaw si Bonnie, nag-aalala sa kalagayan ni Sanji. Napansin ng isang higanti ang kaguluhan at lumapit agad sa lugar ng labanan. Yung eksenang lumabas ang kabayong bungo mula sa katawan, grabe, parang bangungot. Sabay naman, sina Dory at Brogy ay sabay kumapit kay Valkyrie, sinusubukang pabagsakin ito, at dito nakawala si Sanji. Agad namang ina-activate ni Bonnie ang kanyang Devil Fruit Power, Distorted Future. Sa harap ng mga Marines na nanunood, tumalon siya sa ere at ginamit ang Giant Future version ng sarili niya. Lalo siyang lumaki, handang tapakan ng tuluyan ng Elder. Ang mukha ng Elder, halatang galit at inis. Habang nangyayari ito, maririnig sa broadcast si Vegapunk na aminado sa dalawang malalaking kasalanan niya. Ipinaliwanag ni Stella na inaasahan na niyang papatayin siya dahil sa mga yon. Ang mensaheng ito ay automatikong nakaprogram na lumabas sa sandaling tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Sa Sabo OD, nagsisigawan ng mga tao, kumpirmado na patay na nga si Vegapunk. Pati ang mga karibal niyang siyentipiko, halos mabaliw sa balita. Si Caesar, pinipigilan ng pag-iyak, ayaw tanggapin ang pagkamatay ni Stella, lalo pat kakabuo lang nila ni Judge ng alyansa para lagpasan si Vegapunk. Si Morgans naman, galit na galit, ayaw niya sa broadcast ng Video Snail, kasi nasira ang monopolyo ng kanyang pahayagan. Sanay kasi siya ang unang nagbabalita ng lahat ng breaking news. Bago tuluyang simulan ang mensahe, sinabi ni Stella ang isang napakahalagang bagay. Huwag ninyong husgahan bilang masama ang taong pumatay sa akin, kahit ano pa ang itsura nila. Ayaw niyang pag-usapan ang moralidad o etika, dahil ang mahalaga ay ang katotohanang ibabahagi niya. Kasabay nito, sa Labu Stratum, biglang lumitaw si Saturn sa harap ng Straw Hats. Mabilis siyang sumugod at sinabihan ang mga ito na umalis sa daan. Dahil wala siyang oras sa mga walang kwentang insekto, pero natigilan si Robin nang marinig ang boses niya. Parehong-pareho ito sa boses na narinig niya noong gabi ng trahedya sa O'Hara. Kilala siya ni Saturn. Ikaw ang batang pinatakas ni Sol noon, ang mangmang na bata ng O'Hara. At doon na-realize ni Robin na ang kaharap niya ay isa sa 5 elder. Tinanong ni Nami kung anong sinasabi ng Spider Demon na ito, pero mabilis siyang kumilos nang sumugod ang isa sa mga mahahabang gal-ami nito. Sumigaw siya, protektahan si Robin. Narinig ito ni Zeus, at agad silang kumilos lahat para ipagtanggol si Robin. Habang tumitindi ang labanan,
sinabi ni Vegapunk sa broadcast na alam niyang mahirap tanggapin ang mga revelasyong ibubunyag niya. Inaasahan na raw niyang may tatawag sa kanya na baliw. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nanginginig sa takot at galit si Mars. Sobrang daming nilalang sa isla, kaya hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon ng broadcast signal. Samantalang si York, desperadong hinahanap kung saan tinago ni Stella ang broadcast snail, dahil alam niyang kapag nagpatuloy ito, mawawala ang kasunduan niya sa mga celestial dragons. Ang nakakagulat dito, si York ay walang kaalam-alam sa pre-recorded na broadcast na yun. Kung alam lang niya, siguradong alam na rin ng mga elder bago pa man ito mangyari. Kahit sa gitna ng lahat, ramdam ni Stella na tungkulin niyang ipaalam sa buong mundo ang isang napakalaking problema. Samantala, patuloy pa ring nag-uusap ang mga Gorosei gamit ang telepathy. Iminungkahi ni Mars na sirain na lang ang power station para mapatigil ang broadcast, pero agad siyang pinigilan ni Saturn. Kung gagawin nila yun, hindi lang sila mawawala ng napakaraming marine, isang admiral, 9 na vice admiral, mga warship, gear, seraphim, at 3 henerasyon ng pacifista, mawawala rin sa kanila ang Mother Flame, na desperado namang gusto ni Imo-sama. At dito na bumagsak ang malaking bomba ni Vegapunk. Ang buong mundo ng One Piece ay lulubog sa ilalim ng dagat. Napatingala ang mga marine, tulala sa narinig. Makikita natin ang mga mermaid na lumalangoy kasama ng mga balyena at mga isda. Ang mga fishermen, tila sila na ang magmamana ng mundo. Para sa mga may devil fruit, mukhang oras na para gumawa ng sarili nilang bangka, bago pa mahuli ang lahat. At dyan muna nagtatapos ang solid na episode na to, mga ka-One Piece. Kung nag-enjoy ka sa recap na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe, para di mo ma-miss ang susunod na epic na laban. Panuorin mo na rin ang ibang episode sa playlist o sa description sa ibaba, dahil mas titindi pa ang mga mangyayari sa mga susunod.